Alam nyo mga ka-hoops, parang may paparating na malaking twist sa PBA ngayon. Hindi pa tapos ang laban, pero ramdam mo na, may babaliktad ng takbo ng kwento. Kasi eto na nga, ready na bumalik si Rondae Hollis Jefferson. Oo, tama ang narinig nyo. Yung dating best import, yung pusong Pinoy na talaga kung maglaro. Malapit na ulit rumatsyada. Sa ngayon, hawak ng TNT ang record na 6 wins, 4 na losses sa loob ng 10 laro, kasama ang kanilang NBA import na si Bol Bol. At oo, hindi natin may kakaila. Monster numbers talaga si Bol Bol. Blocks, points, highlights, kompleto. Pero, eto ang tanong mga ka-hoops. Numbers ba ang kailangan? O panalo? Kasi kahit malakas si Bol Bol, parang may kulang. Parang hindi pa buo ang sistema. Ngayon, imagine nyo to. Habang si Bol Bol ay nagdadala ng stats, unti-unti namang bumabalik ang tunay na puso ng TNT. Sa practice pa lang, mga ka-hoops, dumidakdak na ulit si RHJ. Malakas, mabilis, gutom. At hindi lang yan. May isang video na kumalat, simple lang, pero sobrang solid. Are you tired? Pagod. Pinoy ako. Tapos tinanong pa siya, where are you from? Cebu? Mabuhay. Grabe no, hindi lang siya import. Inangkin na niya ang kultura natin. At tayo rin, inangkin na siya. Kaya eto na ang malaking tanong. Kapag si RHJ na ulit ang import ng TNT, mas gaganda ba ang record nila kumpara kay Bol Bol? Hindi lang stats ang usapan dito. Chemistry, hustle, puso, at kung pagbabasehan natin ang nakaraan. Alam natin kung gaano ka-dangerous si RHJ kapag nasa peak siya. Pero habang may bumabalik, may isang team naman ang nagwawala ngayon. Barangay Ginebra. At sa gitna ng kanilang pagbawi, iisa ang pangalan na muling sumabog. Justin Brownlee. Mga ka-hoops, parang binawi niya lahat ng alat niya sa isang laro. After nilang matambakan ng Meralco, nagwala si Brownlee laban sa Rain or Shine. 40 points. Oo, 4 na po. At hindi lang basta puntos yan. Yung tipong kahit palabas na ang bola, biglang papasok pa rin. Swerte. Oo. Pero mas higit doon. Rhythm. Killer instinct. Champion mindset. At ang mas masakit para sa Rain or Shine, kinain sila ng buhay. Lalo na yung import nilang si Jalen Johnson. Naakala natin magiging dominant. Pero hindi nakaporma, hindi nakahinga, at hindi lang si Brownlee ang bida. Dito pumasok ang hindi inaasahan. Secret weapon. Ralphco. Tahimik. Bihirang gamitin. Pero nung nabigyan ng chance, 5-3 agad. At bawat sagot niya, parang sinasabi sa Rain or Shine, hindi kayo makakahabol. Dagdag pa dyan, solid din ang connection nila ni Scottie Thompson. From assists to triples. Precision basketball. Sa 7 tira ni Scottie sa 3, 2 lang ang mintis. That's efficiency. That's winning basketball. At mapapansin nyo rin, kahit lamang na ang Ginebra, 8 player lang ang ginamit ni Coach Tim Cone. Bakit? Kasi hindi lang panalo ang habol. Lamang sa standings, point difference, strategic domination. Tinambakan sila ng Meralco ng 21. Tinambakan nila ang Rain or Shine ng 24. Ganon ang mindset, hindi lang basta bumawi, lamang pa. Kaya ngayon, ang tanong sa buong liga, sino ang mas delikado? Ang TNT na may paparating na RHJ? O ang Ginebra na muling nag-aalab kasama si Brownlee? Isipin nyo to mga bro. Kapag nagsabay ang pick ni RHJ, at ang init ni Brownlee, ibang level na laban to. Hindi lang import versus import. Puso versus puso. Kaya ikaw, ano sa tingin mo? Mas magiging malakas ba ang TNT kapag si RHJ na ulit? O tuloy-tuloy na ang dominance ng Ginebra? Comment ka lang sa baba, mga bro. Gusto kong marinig ang take nyo. At kung solid ka sa PBA content, don't forget to like, subscribe, at sumama sa kwentuhan. Ito ang inyong kasama sa bawat dribble, bawat laban, at bawat kwento ng laro. Race Hoops Universe. Hanggang sa susunod, mga ka-hoops.